despite the storm. As I walk and we walk close to Thee, just a closer walk with Thee. Running Jesus is my way. Let it be, dear Lord, let it be true. This world of godless things, if I love the Lord again, oh, who will be my burden share? People like the soul. Time for it will be no more. Oh God, He gently safely on to Thy shore, to Thy shore. Song number 132. Winter's Dancing. Once my soul was astray, but the heaven away was straight and
Since the Lord gave me peace, heavenly joy never seen. Lord, I give all my life unto Thee. You guide my feet, hold my hand, guide with Thee. I may stand for You that I stand for When He reigns, thou stand for When He reigns, thou stand for I was lost and undone, without God or His Son. When He reigns, thou stand for Me. Thou stand. When He reigns, thou stand for Me. When He reigns, thou stand for Me. I was lost and undone, without God or His Son. When He reigns, thou stand for Me. Amen. Oh my God. When I lost some wonder, go sing there on the world.
Diyos, sa pangalan ng aming Panginoon Kristo. Lord, nagpapasalamat kami, Panginoon, sa gabi ito, Panginoon, sa kalakasang taglay namin, Panginoon, sa pag-iingat, Lord God, na patuloy mong binibigay sa bawat sa Panginoon. Dahil ito, Diyos, kinikilala namin ang aming mga sarili, Lord, tunay na hindi kami nakaabot sa iyong pamantayan, Panginoon, Lord. Ngunit, Lord God, sa mayamong biyaya, Panginoon, nariyan, Panginoon, ang iyong kamay na patuloy mo kami inaabot, Lord God. Panginoon, dalangin namin, Diyos, na patuloy mo kami malalahanan, Panginoon, at i-remind, Lord, sa mga bagay na nagagawa namin sa araw-araw, Panginoon. Patuloy mong linisin ang aming mga puso at isipan, Panginoon, upang malaya kang manirahan, Lord God, sa bawat sa Panginoon. Dahil ito, Diyos, dumadalangin kami, Panginoon, sa ito, Lord God. Gawain ito, Panginoon, ay hiling namin, Panginoon, Lord God, na may magkaroon ng pagsamba, Lord God, sa iyong pangalan, Panginoon. Hiling namin, Diyos, na bawat sa Lord God ay naway hindi umuwi, Lord God, na hindi dala-dala, Lord God, ng iyong makalangit na pagpapala, Panginoon. Dalangin namin, Diyos, na maging matagumpay. Gawain ito, Panginoon. Hiling namin, Panginoon, na makarating sa luklukan ng iyong awa, Lord God, ang bawat dadalangin namin, Panginoon. At dalangin namin, Diyos, na ikaw, Diyos, ang patuloy na magbigay ng blessing, Lord God, kalakasan, higit sa lahat, kasiglahan sa aming mga puso, Panginoon. At ito, Lord, ay binabalik namin sa iyo. Mabuti salamat sa dakilang pangalan namin, Panginoon Kristo, namin Diyos sa Pagpapalitas. Amen. Amen. At pansamantala po nga ako ng bawat sa Amen. At isang magandang gabi sa inyo lahat sa pangalan natin, Panginoon Kristo. Amen. It's good to be back in the house of the Lord. Amen. At tayo muli narito sa gabing ito. At alam natin ang pinunta natin dito, mga kapatid. Amen. Tayo muling dudulog sa ating Panginoon ang ating mga panalangin. Dahil alam natin na ang Diyos tayong tumutulog lang. Tayong tumutugon ng mga panalangin natin. Amen. At bago tayo dumako sa salita ng Diyos o pag-aalay man ng mga waiting o testimony, nice ko munang umawit tayo ng sa waiting. Sabi, Are You Washing the Blood? Song number 127 natin mga songbook.
night and day as I walk and I pray for the comfort abide with me. Amen. Salamat sa mga meeting yan. Salamat sa ating Panginoon. At tayo po idara ko na sa pagbibigay ng testimony or pag-alim na ulitin para sa ating Panginoon. At nais kong tumawag at kung meron sa inyo, Sister Lauda. Nais ko magbalik na mabulit sa salamat sa ating Panginoon. Patuloy siya ang nagbibigay ng kagalingan. Last Monday and Tuesday. Last Monday and Tuesday, si Silvo, pagkahapon, nilalagnat. Pero, pagkitiwala ko sa Panginoon at parang ay naroon. Kaya, sa Diyos, tiniwala ko, kagalingan niya. At, yung may pasok, nakakapasok naman siya at maayos. Kaya sa Diyos, Amen. Palakpakan natin ating Panginoon. Amen. Salamat sa ating Panginoon sa pagkalingan sa ating kapatid, Sister Ruth. Tunay na kapag tiniwala mo talaga ang isang bagay sa ating Panginoon, amen. Siya ang bahala. Amen. At nais ko pang tumawag kung mayroon ko. Bahala. Pinabalik ko po sa ating Diyos ang lahat ng pupulit ko salamat sa pag-iingat niyo po sa amin ni Brother Bernard sa papuntang Quezon na di siya nagkulang sa pag-iingat, pag-iingat sa pag-provide ng pangangailangan namin. Ganun din po sa pag-uwi namin ay nandun pa rin po ang patuloy ang pag-iingat namin. Kaya sa Diyos ko po lahat pinabalik ang lahat ng mabuti sa Amen. Palakpakan natin ating Panginoon. Salamat sa ating Panginoon sa patuloy na pag-iingat sa bawat sa amen. At kung meron pa po. At kung wala man ay nais kong samantalahin ng pagkakataon. Ako ay nagbabalik ng papulit o salamat sa ating Panginoon sa patuloy na kalakasan, pag-iingat sa trabaho, pagamat alam ko na hindi lang ako, kundi halos lahat ng tao nakakaramdam talaga ng init, sobrang init. Pero ang Diyos ang patuloy na nagbibigay kalakasan, amen. At patuloy na nag-iingat sa akin sa araw. Kaya sa Diyos ko pinabalik ng papulit o salamat. Amen. At kung wala na po nais mag-alay or mag-testimony, tayo po idara ko na sa pakikinig ng salita ng ating Panginoon. Habang ganyan ko pong bawsan na tayo tumayo. Amen. Bago kong tawagin ang ating mga nalay, hindi natin na sabi, come Holy Spirit, come into my heart. Hayaan natin ang Espiritu Santo ng ating Panginoon sa Holy Spirit, come into my heart. Come to me, sweet Holy Spirit, I pray.
sa ating Panginoon sa gabi ito. Lord, muli kami nagpapasalamat sa iyo, Panginoon, sa gabi ito, Diyos, sa pagdito mo sa pagkakasa. Narito po muli kami, Panginoon, upang manambahan sa iyo, O Diyos, sa gabi ito. Lord, muli, ikaw, Panginoon, ang siyang mangusap at manguna sa bawat isa, Panginoon. Hindi namin kayang gawin ito, O Diyos, kung wala ka sa aming kalagayan. Tinitiwala namin ito, Panginoon, simula sa umpisa hanggang sa pagkatapos ng aming gawain. Ikaw, Panginoon, ang siyang kinikilala namin, Diyos, na nasa aming kalagayan. Lord, itago mo po ako sa iyong ikuran, Panginoon, upang ikaw, Diyos, ang siyang makita, hindi ang aking kaya. Nawa, Lord, na ang iyong biyaya ang siyang mahulog sa ating kalagayan. Lord, sa iyo lang tinitiwala ang lahat sa dakilang ng pangalan si Jesus Cristo na aming Diyos at ang pagligtas. Amen. At tayo magbukas ng banal na kasulatan sa Marcos 10:28. At kung inyong nasumpungan, basahin natin sa Tagalog. Si Pedro ay nagpasimulang magsabi sa kaniya, narito, iniwan namin ang lahat at nagsisunod sa iyo. Sunod natin ang 29. Sabi ni Jesus, katotohanan sinasabi ko sa inyo, walang taong nag-iwan ng bahay o mga kapatid na lalaki o mga kapatid na babae o ina o ama o mga anak o mga lupa dahil sa akin at dahil sa Ebanghelyo. Amen. Makakaupo na po ang bawat isa. Amen. Hallelujah. Muli, salamat sa ating Panginoon sa gabing ito. At muli narito naman tayo sa bahay sambahan upang sambahin ang ating Panginoon Jesucristo. Ito ay kalooban ng Diyos na dalhin tayo dito sa bahay sambahan. Hindi natin ito kagustuhan, kundi ito yung kagustuhan ng ating Panginoon. Kasi ang Espiritu ng Diyos na nasa atin ang siyang nangusap sa ating puso na tayo idako dito sa banal na dako, sa bahay sambahan. Kaya narito tayong lahat, tayo naririto na nagkakatipon sa ating Panginoon. Hallelujah. Kaya mapalad tayo na ang bawat isa na sa atin na naririto kasi idinako tayo ng ating Panginoon. Hindi tayo hinayaan na kung saan tayo ang lang tayo sa bahay. Kasi kung isipin mo, kung wala sa iyo ang ating Panginoon, kung isipin mo, hindi mo na pag-aaksaya ng panahon na bumarito pa. Kasi na dahil sa init, dahil sa sobrang traffic. Pero dahil sa kabutihan ng ating Panginoon, ang kalooban niya ang siyang nagbigay sa iyo ng inspirasyon para pumunta dito sa bahay sambahan. Hindi ka nag-isip ng sarili mong kaisipan, kundi yun yung kaisipan mo ay kaisipan ng ating Panginoon. Hallelujah. At may silang naman itong ating pangarap, ipangungusap sa inyo. Dahil ito ay lagi na natin naririnig itong salitang ito. Ito ay hindi na sa ating bago. Subalit, ito ay kahit na lagi natin naririnig itong mga verse na to, ito ay bago pa rin sa ating pandinig. Kasi ito ay sariwa na kinakain ng ating banal na Espiritu, ng ating mga kaluluwa para ikalala ko at ikalalakas natin sa ating pananampalataya. At pamagatan natin ang ating pag-usapan
pagtalikod sa lahat. Ayun. Talikod sa lahat. Kung isipin mo, ang ibig sabihin ng kung isipin mo ang pagtalikod, parang napaka common lang na salita. Sabihin na natin, aalis ka lang, katalikuran mo lang, basta yung kung saan ka nang galing, kung saan ka na ganun lang ang pagtalikod. Pero dito sa salita ng ating Panginoon ay napaka halaga na marinig mo kung bakit ang isang tao ay gumagawa ng ganung pagtatalikod sa lahat ng bagay. Kasi naririnig na natin tong isang binatang mayaman na to na nung si Jesus Christ na naglalakad doon na yung binatang mayaman na to na biglang lumapit sa kanya at lumuhod at tinanong ng binata ang ating Panginoon kung paano niya makakamit ang buhay na walang hanggan. At sinabi ng ating Panginoon sa kanya na sundin mo lang ang lahat ng mga utos, makakamit mo ang buhay na walang hanggan. Pero hindi lang pala sa pagsunod lang doon sa mga utos na yon ang kailangan natin gawin. Mayroon pang mga bagay-bagay sa ating mga sarili na dapat nating talikuran para sumunod sa ating Panginoon. Nung lumapit yung binata na yon sa ating Panginoon, sinabi niya, Lord, nagawa ko naman lahat yung mga utos na yon. Simula pagkabata ko pa hanggang sa ngayon, nagawa ko na yon. Pero ano sabi ng ating Panginoon? Nandiyan yan. Sinabi ng ating Panginoon doon sa binata, mayroon ka pang kulang. Mayroon ka pang isang bagay na dapat gawin. Yung kayamanan mo, sabi niya ng ating Panginoon. Kasi mayaman yung binata na yun, ubod ng yaman. Yung kayamanan mo, yung mga ari-arian mo, yung ipagpili at ibigay mo sa mga lupa. Pero ano ang ginawa ng binatang mayaman na yon? Hindi niya sinunod yung sinabi ng ating Panginoon na ipagpili ang mga kanyang mga ari-arian. Nangyayari din yan sa ating panahon ngayon na mayroon tayong mga bagay sa ating mga sarili na hindi natin maiwan-iwanan. Mayroong mga bagay sa ating mga sarili na ating mga tinatanganan na nakakahadlang sa ating pananampalataya. Kaya kailangan din natin na iwaglit yun. Kaya yung binata na yun, hindi niya may hiwalay sa kanya yung kayamanan na yun. Tinalikuran niya yung Panginoon. Tinalikuran niya na hindi niya, parang namanglaw siya nung tumalikod siya na hindi niya kayang ipagbili yun. Subalit, ano sabi ng ating Panginoon sa kanya nung tumalikod siya? Sabi niya, mahirap makapasok ang isang mayaman sa kaharian ng langit. Yun lang ang sinabi ng ating Panginoon. Kung isipin mo, hindi pala sapat na nasunod mo lang yung mga utos. Hindi pala sapat na hanggang doon yung ginawa. Kailangan pala ang lahat ng bagay na nakakahadlang sa iyo sa pananampalataya, kailangan mong alisin. Talikuran mo at sumunod ka sa ating Panginoon. Doon mo lang makakamit ang buhay na walang hanggan sa mga bagay na yon. Mas sabi nga ng ating Panginoon, mas magaan pa daw na ang isang kamilyo na dumaan sa isang butas ng karayom kaysa sa isang mayaman na makapasok doon sa kaharian ng Diyos. Napakahirap. Kung iisipin mo yun, napakahirap para sa atin. Isipin mo yun. Yung kamilyo, napakalaki yun. Kaya niyang pasukin. Walang imposible kasi sa ating Panginoon pag sinunod mo lang ang kanyang mga utos. Amen. Hallelujah. Kaya sa gabing ito,
tayo ay naririto sa gabing ito, hindi ibig sabihin na pinagpapala tayo ng ating Panginoon. Hindi ibig sabihin na pinagpala ka ng ating Diyos, malwa na yung buhay. Pero tingnan natin ang ating sarili kung nakakasunod ba tayo sa kautusan sa salita ng ating Panginoon. Kasi ang pagtalikod natin sa ating pinanggalingan, sa sanlibutan na yan, ay doon tayo nakikita kung sumusunod ba tayo sa kautusan ng ating Panginoon. Kapag tinalikuran natin, sabi nga niyan, sabi ni Pablo, sa 20, sabi nga niya, ay sabi ni Pedro, sabi niya, lahat ng sabi ni Pedro na ay nagpasimulang magsabi sa kanya, narito, iniwan namin ang lahat, nagsisunod sa iyo. Iniwan na ang lahat, sabi ni Pedro. Pero anong sinabi ng ating Panginoon? Katotohanan sinasabi ko sa inyo. Walang nag-iwan sa inyo. Walang nag-iwan sa inyo, sabi niya, ng bahay o mga kapatid o mga magulang. Hindi ninyo iniiwan, sabi ng ating Panginoon, dahil sa aking pangalan, dahil sa Ebanghelyo. Kasi isipin natin, dati, kapag sinabi ng nanay natin paglinggo, karamihan, halimbawa hindi mananampalataya ang ating mga magulang, tayo lang yung na-convert. Obligadong gawin mo yung pinagagawa sa iyo ng ating Panginoon. Kailangan mong talikuran yung sinasabi ng magulang sa iyo. Sabi na na, huwag kang muna sumimba, huwag kang muna magsamba ng linggo kasi mayroon tayong lakad. Kailangan mong gawin yon, iwanan mo yon, alang-alang sa ating Panginoon kung talagang isa kang mananampalataya, kung talagang gusto mong makamit ang buhay na walang hanggan. Kasi yun lang naman ang kailangan natin talikuran natin ang mga bagay. Kaya sabi ng ating Panginoon, katotohanan sinasabi ko sa inyo, walang nag-iwan sa inyo ng mga bagay na yan dahil sa aking pangalan. Di ninyo kinakaya, sabi niya. Nung panahon ni Abraham, diba, nung iniwanan niya ang lahat niyang doon sa lugar niya, yung mga mahal niya sa buhay, mga kamag-anak niya, mga tatay niya, yung mga magulang niya, iniwan niya lahat. Tinalikuran niya, yung umalis siya doon sa lugar ng Ur. Pumunta siya doon kung saan siya inuutos ng ating Panginoon. Kasi alam natin kung saan tayo dinadako ng ating Panginoon, mayroon tayong makakamit na gantimpala sa ating Panginoon. Kasi yun ang sinabi ng ating Diyos Kaya yun ang ginawa ni Abraham nung sinabi sa kanya ng ating Panginoon, umalis ka dyan sa iyong lugar at dumako ka doon sa pinapupuntahan ng ating Panginoon. Nung pinatayo si Abraham, tingnan mo, tumingin ka, sabi ng ating Panginoon, tumingin ka sa iyong likuran, sa iyong harapan, sa iyong giliran, sa south, sa north, sa east. Tingnan mo, ang lahat ng yan ay sa iyo. Ang lahat ng yan, sabi niya, ibibigay ko sa iyo. Napakasarap isipin na ang mga bagay na yan na ipinangako ng ating Panginoon ay ibinigay. Katulad na lang sa ating mananampalataya. Ipinagkaloob na sa atin ng ating Panginoon ang salita ng ating Diyos. Narito na sa ating harapan. Hawak na natin araw-araw. Halos katabi na natin sa ating pagtulog. Hindi pa natin masaliksik, hindi pa natin mabasa minsan. Dahil
dahil sa ating mga kabisihan sa ating mga sarili. Mayroon tayong mga bagay na dapat talikuran sa ating mga sarili para saliksikin ang salita ng ating Panginoon. Kasi ito ang ating absolute tungo doon sa buhay na walang hanggan, ang salita ng ating Panginoon. Nung ipinakita kay Abraham, yung pagpapala ay umaapaw. Binigay sa kanya lahat. Kaya siya nga yung father of faith eh. Pagpala ang sabi ng ating Panginoon, yung mga yan ay iyong pagpapalae, ay iyong pagyayamanin, ay iyong ang pananampalataya mo ay iyong pagyayamanin sa mga lumbayan na yan. Yan ang sabi ng ating Panginoon. Tinalikuran niya yung lugar na yon, hindi niya inisip, nandun yung mga magulang niya, nandun yung mga ari-arian niya, nandun sa lugar na yon. Kung hindi mo tatalikuran yon, kung yung mga bagay na yon ang nakakahadlang sa pananampalataya mo, kailangan mong talikuran. Maging ang magulang mo, maging ang mga kaibigan mo, maging ang lahat ng nakakahadlang sa iyong pananampalataya, kailangan mong talikuran. Alang-alang sa ating Panginoon. Alang-alang sa nilalakad mong buhay na walang hanggan. Hindi mo makakamit ang buhay ng walang hanggan hanggat nandun ka nakadikit sa mga nakakahadlang sa iyong paglakad patungo sa ating Panginoon. Napakasarap isipin na tayo ay isang mananampalataya na lumalakad tayo sa presensya ng Panginoon. Yung Israel, nung tinalikuran nila yung Palestine na tinalikuran ng mga Israel, naglakad sila ng 40 days, imbis na 40 days, naging 40 years yung paglalakbay nila doon sa patungo doon sa lupang pangako. Iniwanan nila ang lahat, maging sabi nga ng ating propeta, yung lugar na yon, nandun na yung kompleto, nandun na yung mga manggagamot, nandun na yung ospital, nandun na lahat, pati na yung mga albularyo, nandun na yun sa lugar na yun. Iniwanan nila, naglakad sila doon sa lupang pangako, patungo sa lupang pangako. Ano ang ginabayan sila ng pillar of fire. Yun ang naggabay sa kanila. Sabi nga niyan, pag sabi sa salita ng ating Panginoon, gagabayan. Kapag nasa iyo ang ating Panginoon, sabi nga niyan, kahit saan ka man dumako, sasaiyo ako hanggang sa dulo ng walang hanggan. Sasaiyo ang ating Panginoon. Gagabayan lang ng ating Diyos. Doon sa lugar na yon, nung naglalakbay sila, isipin mo na 2 milyon sila na naglakbay. Palabas doon sa Ehipto na yon, patungo doon sa lupang pangako. 2 milyon. Imagine, hindi pa sila nagkakasakit sa panahon na yon. Hindi pa sila nagkakasakit doon sa paglalakbay nilang yon. Doon sa 40 years na yon na paglalakbay nila, naandun ang Diyos na nagpapagaling sa kanila. Naandun ang Diyos na mayroon man silang mga nararamdaman, nandun ang Diyos na nagpapagaling. Nandun yung may mga problema sila, nandun yung Diyos na comforter nila. Doon sa paglalakbay nilang yon, tinalikuran nila yung Ehipto na yon. Tinalikuran nila patungo doon sa lupang pangako na yon, ipinangako ng ating Panginoon. Sabi nga na ng ating propeta, yung mga dakilang mga albularyo na nandun, iniwanan nila yon. Kasi sabi ng ating Panginoon, ako ang Diyos na nagpapagaling ng iyong mga karamdaman. Kasama nila yung Panginoon nung time na yon. Inaalalayan sila sa kanilang paglalakbay.
na, hindi talaga matagal yung ating pangangusap. Ay mabilis lang. Kasi bibigyan natin daan ang ating mananalangin sa gabi ito. Noong si Jesus Christ, sabi nga ng ating propeta, iniwanan ni Jesus Christ yung kalangitan. Alang-alang lang sa atin. Iniwanan ng Diyos yung kalangitan na yon. Inisip ka ng Diyos, mahal ka ng ating Panginoon. Bumaba ang ating Panginoon dito para ikaw ay tubusin sa pagkakasala. Iniwanan yung kaharian ng langit, alang-alang sa iyo. Inisip ka ng ating Panginoon, inisip tayo ng lahat para iligtas tayo sa ating mga kasalanan. Tayo man, inisip ba natin ang ating mga sarili? Inisip ba natin ang ating Panginoon sa mga oras na ito? Na tayo na naririto, inisip natin ang kabutihan ng ating Diyos. Kailangan nating talikuran ang ating mga, sabi nga niyan ng ating propeta, talikuran natin ang ating mga makasanglibutang mga gawain, mga kasanglibutan na mga pag-iisip. Iwaglit natin yon. Harapin natin ang ating Panginoong Jesucristo. Kasi siya lang naman talaga ang magbibigay sa atin ng buhay na walang hanggan. Sinakripiso ng ating Panginoon ang kanyang sarili. Nagpapako siya sa cross. Nandun nung mga critics na sinasabihan pa siya ng isang Beelzebub, na isa siyang nung tinapako, dinuduraan pa siya. Pero tinanggap niya yon. Tinanggap ng ating Panginoon ng mga pangungutya sa kanya ng mga tao na kung saan ginawa, doon siya, kung saan yun ang kanya, ay yun ang nagpako sa kanya. Kaya napaka swerte natin na isinakripisyo ng ating Panginoon ang kanyang sarili, alang-alang lang sa atin. Sinakripisyo ng Diyos, nagpapako siya sa krus, alang-alang sa iyo, alang-alang sa akin. Dahil lang sa ating mga kasalanan. Tinalikuran niya yung langit, bumaba siya dito sa lupa. Hallelujah. At itong mensahe ng ating propeta, kailangan ko nais kong basahin sa inyo. Sabi ng ating propeta dito sa pagtalikod sa lahat, 62-01-23, sabi niya, ngayon ang salita ay nasa espiritu na nananahan sa atin, sapagkat ako'y sasa inyo hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Hallelujah. Hanggang sa kawakasan. Ngayon, kung ang siyaring Biblia ay sumasa inyo, hindi na kayo saganang sarili ninyo. Patay na kayo sa mga bagay ng sanlibutan, patay na kayo sa sarili ninyong mga kaisipan. At ang kaisipan na nasa inyo, kaisipan na kay Kristo, ay nasa kaisipan na ninyo. Ang kaisipan ng ating Panginoong Jesucristo sa panahon natin ngayon, sa pagtalikod natin sa ay kaisipan na ng ating Panginoong Jesucristo. Ayan nga, at diyan nga ay tinalikuran nyo ang lahat para sumunod sa Kanya. Tinalikuran ninyo ang lahat para sumunod sa ating Panginoon. Hindi na sa sarili ninyong pag-iisip, kundi sa sinabi niya, hindi sa kalooban ko sa iyong Panginoon. Kung ganon, ay lumilinya na kayo sa salita ng Diyos. Hallelujah. Sa pagtalikod natin sa ating mga makamundong
sa sanlibutan, mayroon pala tayong gantimpala sa ating Panginoon na nakakamit. Mayroon tayong nakukuha ng gantimpala sa ating Diyos. Sabi nga niya, sabi ng ating propeta, ang Diyos ay di kailanman sa kahit na anong paraan magkakaroong utang sa isang tao. Kung ginawa nyo ang bagay na yon para sa Diyos, natalikuran nyo ang lahat, gagantimpalaan kayo ng Diyos ng makalibong ulit. Amen. Kung ginawa pala natin yung mga bagay na yon, natalikuran natin ang makasanglibutang mga gawain, bibigyan tayo ng gantimpala ng ating Panginoon na makalibong ulit. Hindi lang makaisang ulit, hindi lang makatatlo, kundi makalibong ulit. Yan ang sabi ng ating propeta. Ganon nga, bibigay yun ng Diyos bilang gantimpala. Mangyaring tatalikuran nyo ang lahat ng mga bagay ng sanlibutan at ng mundo. At mga bagay sa sanlibutan. Kaya't gagantimpalaan kayo ng Diyos ng maraming makaulit. Napakabuti ng ating Panginoon. Isipin mo, hindi niya tinitingnan yung mga kasalanan natin. Hindi niya tinitingnan. Talikuran lang natin, sundin lang natin ang kanyang pinag-uutos. Yung gantimpala pala ay malaki ang ibibigay sa atin ng ating Panginoon. Mayroong reward ang ating Diyos na ibibigay sa ating mga anak niya. Hallelujah. Kaya sa gabing ito, kailangan nating damhin ang ating Panginoon. Kailangan nating hallelujah. Tingnan natin dito sa 2 Chronicles 7:14. Meron dito, nakita ko ito kanina nung paalis na ako sa sabi nga dito sa 2 Chronicles 7:14, kung ang aking bayan na tinawag sa pamamagitan ng aking pangalan ay magpakumbaba at dumalangin at hanapin ang aking muka at talikuran ang kanilang masamang mga lakad, aking ngang didinggin sa langit at ipatatawad ko ang kanilang kasalanan at pagagalingin ko ang kanilang lupain. Hallelujah. Yan ang salita ng ating Panginoon na ating susundin. Kung tatalikuran lang natin ang ating mga masamang lakad, didinggin ang ating Panginoon ang ating mga dalangin sa ating mga sarili. Hallelujah. Salamat sa ating Diyos sa gabing ito. At ito lang po ang aking maisishare sa inyo, ang salita ng ating Panginoon. Salit ito ay may silang, ito ay salita ng ating Panginoon. Ito ay pagkain pa rin ng ating mga kaluluwa. Hallelujah. Awitin natin ang nagsasabi, I love you, Lord. I love you, Lord. Awitin natin ang buong puso sa gawin ito. I love you, Lord. And I lift my voice. Yes, Lord. Hallelujah. Oh, my soul.
Hallelujah. Salamat po muli, Panginoon, sa gabing ito. Salamat po, Diyos, sa kabutihan mo sa bawat isa sa amin, Panginoon. Lord, tunay, Panginoon, ang pagtalikod namin, O Diyos, sa sanlibutan. Tunay, O Diyos, na tinanggap namin, Panginoon, ang biyaya mo, Panginoon. Lord, lumalakad kami, Panginoon, sa iyong harapan, sa iyong liwanag, O Diyos. Ikaw, Panginoon, ang siyang patuloy na magabay sa amin, Panginoon. Idako mo kami, Panginoon, at ibigay mo sa amin, Panginoon, ang buhay na walang hanggan. Lord, sa gabing ito, Diyos, nananampalataya kami, Panginoon, na narito ka sa aming puso. Nananampalataya kami, O Diyos, na Ikaw, Panginoon, ang siyang mananahan palagi sa amin. Lord, sa gabing ito, O Diyos, panatilihin mo kami, Panginoon, sa aming pananampalatayang ito. Pagtibayin mo, O Diyos, ang bawat isa na nanghihina, Panginoon. Ikaw, Diyos, sa magpalakas. Idako mo kami, Panginoon, kung saan sa iyong pinangako. Sa iyo lang namin itinitiwala, Panginoon. Sa dakila mo, Panginoon, si Yesu Cristo namin, Diyos. Amen. Yan ka, Brother David. Salamat sa ating Panginoon sa kanyang mensahe sa gabi ko. Nawang bawat isa pinapaling ng ating Panginoon. Sabi ng ating napakinggan, magtalikod sa lahat or forgetting all. Dilimot naman natin, mga kapatid, yung mga nakaraan nating buhay. So, meron pang mga naiiwan sa napaisa-isa sa ating mga buhay. Sabi ng ating mga propeta sa mensahe na yan, mga kapatid, hindi mo masusunod ang ating Panginoon ng buong puso hanggat may tangan-tangan ka pang naiiwan sa kaya sarili mo, sa kamay mo. Kapag hindi mo binitawan yan, hindi ka mananalo sa pakikipagbakan, katulad ng Israel sa panahon ni Ikan. Ang pangako ng Panginoon sa bayan ng Israel nila, Joshua lang yan. Walang laban, walang giyera, walang war na hindi kayo mananalo. Laging mananalo. Amen. Pero pagdating nung time ni Achan, sa panahon ng may ginawa si Achan, mga kapatid, natalo sila. At nagtanong sila, bakit natalo? Ang pangako ng Diyos, mananalo tayo lagi. Walang bansa, walang kaaway na makakatayo sa harapan natin na hindi natin magagabi. Pero bakit natalo tayo? So, wala silang idea kung bakit. Pero natuntun pa rin nila kung bakit. Amen. Yun pala. Merong isang tao na hindi dapat gawin ang mga bagay na yun kasi kaya sila natalo. Pero nung tinatawag nila at natapos nilang problema doon, mga kapatid, anong nangyari? Natalo po ba sila? Nanalo na ulit sila. Sabi ng ating mahal na propeta sa mensahe niya, ang mga bagay na nagpapapigil sa tao, yan yung mga bagay na magpapahadlang sa iyo sa pagsunod kay Kristo. Kaya mapapansin nyo dyan sa binasa natin sa Mark chapter 10 sa taas. Sabi ng mga scripture, nalumbay yung Panginoon, giniliw niya yung rich young ruler. Bakit? Kasi marami talaga siyang sa kayamanan, marami, sabi niya, yung possession niya. Kaya nabanggit ni Jesus Christ sa bagay na yan, na mas madali pa, easier, sabi niya sa English, easier pa sa camellia na dumaan sa eye of a needle. Now, itong eye of the needle, pag binasa niyo yan, hindi yung sa karaib kasi di talaga makakapasok kami dito. Yung ano nga pinapadano pa sa dila Kala makapasok sa butas, tama? Yung sinulid.
mahirapan ka pa yung pakayang tamilyo na ipasok mo dyan. Alam natin yan na kung ano yung ibig sabihin yung mga kapatid sa Bible. Tama ba? Amen. Ay kapag sa City of Jerusalem, pag ipininit na, ibig sabihin, close na yung pintuang bayan, ano, makakapasok. Paano kung late ka? Nasamba ka sa Panginoon sa templo. Late ka na. So may tinatawag na Eye of the Needle. Yun ang tawag doon sa gilid ng pintuang bayan. At doon pumapasok yung mga nakakamelyo. Pero hindi kasi yung kamelyo kasi nakasakay ka eh. Ang kamelyo ay luluhod. Nakagalan yung paano lang. Maluhod yun. Kaya nahihirapan yung kamelyo na makapasok. Nakakapasok lang pero pahirapan yan. Mas madali pa rin makapasok yung kesa sa mayaman. Hardly. Sabi doon, it's hard. Bakit? Marami ka kasing kayamanan. Yun ang nagpapapigil doon sa tao na yun nakausap ni Jesus. Nakita niyo mga kapatid, isa na lang sabi ni Jesus. Bakit? Hindi lingid sa kaalaman ng Panginoon ang tao na yun. Bakit ka mo? All-knowing yung Panginoon eh. Kaya sabi niya, isa na lang. Kumpleto ka na sana. Pero tinalikuran niya ang ating Panginoon. At kaya nabanggit ni Jesus Christ na sabi niya dito, si Pedro, diba sabi niya, Peter began to say unto him, Lo, we have left all, and have followed thee. And Jesus answered and said, Verily I say unto you, there is no man that hath left house, or brethren, sisters, fathers, mother, wife, children, lands for my sake and the gospel, but he shall receive 100-fold now in this time. Nakita niyo mga kapatid, kapag iniwan mo pala yan, bibigyan ka, o tatanggap ka ng 100-fold na ano? Houses, brethren, sisters, mothers, children, lands. Pero may mapapansin ba kayo sa scripture? May napansin ba kayo mga kapatid sa binasa natin? Kanina iniwanan mo yung sisters, brethren mo, house, father, mother, wife, children, lands, for my sake, sabi niya, and the gospel. Because the gospel is Jesus Christ Himself. Pero papalitan niya ng Panginoon, houses, brethren, sisters, mothers, papalitan rin niya, pero iba na. Bakit ka mo? Pares na kasi kayo ng pananampalataya at tinitindigan. Hindi na yung mga literal kong kamag-anak. Kasi ayaw niya sa Panginoon kung ayaw nila. Pero ang mapapansin niyo dito sa scripture, mga kapatid, na sinasabi dyan, papalitan na ng Panginoon. Di ba maganda papalitan ng Panginoon? 100-folds. Pero may kasama dito, with persecution. Anong gusto niyo mga kapatid? Yung dati na walang persecution o yung ngayon, nabibigyan din ng 100-fold pero may kasamang persecution. Pero sabi niya doon sa kasunod, and in the world to come, kasi may darating na sanlibutan, pero mayroong kasamang eternal life. With persecution, pero sa in the world to come, may eternal life. O doon sa dati, na walang eternal life, na wala rin persecution. So pinapapili tayo mga kapatid. At binigyan tayo ng example. Si Abraham, tama ba? Nang binigyan siya ng utos ng Panginoon, iniwanan niya yung kanyang pamilya. At pinuntahan niya yung walang kasiguraduhan. Tama ba? Kasi hindi naman tinuro ng Panginoon kung saan siya pupunta. Hindi siya specific na sinabi, ito, dito. Tama ba? Wala eh. Walang binigay basta sumunod ka. Pinapahanap yung city na pinagawa ng Diyos. At nung sumunod si Abraham, pag sinabi ng Panginoon, hinto, hihinto siya. Tigil na naman doon. Abraham, larga na ulit. Larga na naman siya. Di ba? Hanggang sa mamatay si Abraham, sabi ni St. Paul sa chapter 11 ng Hebrews, hindi nila nakamit yung promise ng Panginoon. Hindi nila nakuha. Hindi niya natagpuan yung city nung nabubuhay pa si Abraham. Diba? Pinaalis, iniwan. Pero meron namang inutusan na iwanan, pero nilingon. Tama ba? Sabi ng mahal ng propeta, sabi rin ng Bible, remember Lot's wife. Pag sinabi ng Diyos na remember that. Pero pag sinabi ng Diyos na don't remember, wag mong i-remember yan. Don't remember that. Ganun ang utos ng Panginoon. Bakit mo i-remember o alalahanin ang asawa ni Lot? Dahil doon sa ginawa ng asawa ni Lot.
Hindi para gayahin yung ginawa ng asawa ni Lot, kundi yung mensahe na nandun sa bagay na iyon ang pinapaalala ng ating Panginoon. Na ano, huwag kang lilingon. Yun ang mensahe mga kapatid. Huwag lilingunin yung mga iniwan. Kung lingon ka pa rin ng lingon ngayon mga kapatid sa iniwanan mo dahil ang Diyos kasi mga bagay na aabot din ako sa kanila. Nakikipag-compromise ka naman sa mga ganong kalagayan. Yung yaman mga kapatid, pinapaalis sa atin yun. Nasabi ng ating mahal na propeta, dapat yung mga ganyan ay patay na sa iyo. No? Yes, sabi ni Berber na magkaroon ka man yan, pero yan ay dapat hindi magiging hadlang sa pananampalataya. Nung inalis na tayo ng Panginoon sa kasalanan mga kapatid, hindi mo na dapat naaalala yun. Yan ang naging problema ng mga Israelites na pinalabas na sa Egypt. Anong naalala ng mga Israelites sa Egypt? Bawang, sibuyas, pipino, yung tinapay. Pero hindi nila maalala yung pinapagawa sa kanila na napakahirap. Yung nilalatigo sila, pinaparusahan, pinapahirapan, pagtatayo ng pyramid, ng mga structure sa Egypt. Hindi nila naalala ang naalala nila yung masasarap na pagkain na literal na ibinigay na nga ng Diyos yung mana sa harapan nila. Natigil lamang yun nung papasok na sila sa Promised Land. Bakit ka mo? Kaya na kasi nilang kumain ng old corn. Bakit ka mo hindi ka nakakain ng old corn? Hindi dahil sa hindi ito literal dahil wala kang ngipin. Hindi. Kaya hindi ka nakakain ng old corn. Ha? Nahirapan ka. Kasi nga, yung nasa likod mo, naalala mo palagi. Di ba sabi ni Berban na sa pagdadrive, di ba? Hindi ka nakatingin sa harapan para makita mo yung dinadaanan mo. Hindi kayo nakatingin sa lamig doon. Sa likod. Andun ka lang nakatingin. Mapapangga ka, sabi niya. Di ba? Ang pagtingin sa pagdadrive na sa harapan, hindi sa likod. Kaya pinapaiwanan ng Panginoon yun. We left that behind, sabi niya. Kasi nga, hindi na mapapakinabangan yun sa pananampalataya. Hindi ka mabibigyan, sabi ng scripture, sabi ni San Pablo, paano ma-manifest sa'yo, magbibindicate sa'yo ang mind of Christ kapag yung nasa isip mo, yung nasa likod pa. O yung mga dati mo pang ginagawa nung nando ka pa kay Satanas. Hindi kayo magiging isa ng word. Hindi ka tatawaging word bride kung naalala mo pa yung mga nakaraan. Tama ba mga kapatid? Amen. Kapag naalala mo pa yung mga dati mong sinusuot, sexy ako dito, maganda yung katawan ko dito, pag lagi mo pa naalala yung kahit nasa church ka na, minsan isang araw, magiging ikan ka rin. Bakit? May tinatago-tago ka pa kasi sa closet mo. May tinatago-tago ka pa sa isip mo. Kaya yung Diyos, hindi makapag-penetrate sa kaisipan ng tao o isang nag-claim na mananampalataya kasi ang naalala niya yung dati. Pero sabi ni Berbanam, once na ma-forget all mo yun, nga lang may kaakibat, sabi ng Bible, may kalakip na mga pag-uusig. Bakit? Ang nabubuhay ng maka-Diyos ay magsasuffer talaga o dadaan talaga sa persecution. Bakit? Yun yung pagdadalisay ng isang mananampalataya. Para lumabas yung pagiging Kristiyano ng isang mananampalataya. Yun ang requirements ng Panginoon. At sabi nga nung napakinggan natin mga kapatid, lahat ng bagay ay, ang pagkasabi ng ating mahal na propeta, we owe everything to God. Hindi yung Diyos ang may utang na loob sa atin. At hindi nagmamakaawa. Sabi ko nga sa inyo, nung kinuha ni Jesus Christ yung susi kay Satanas sa hell, hindi nakiusap. Hindi nagmakaawa si Jesus Christ na Satan ibigay mo yung susi. Hindi. Sabi ni Barbanam, sabi ng message ng ating mahal na propeta, nung kinuha niya yung susi kay Satanas, kick out niya, sinipa niya si Satan. Bakit ka mo?
kailangan niya kunin yun, yung susi na yun, para wala nang kapangyarihan si Satanas. Bakit? Iko-conquer kasi sabi ng Revelation, iko-conquer ni Jesus Christ ang hell and grave. Pati yung death. Kaya sabi ni San Pablo, death, where is thy sting? Bakit? Kinuha na kasi ng Panginoon susi. Makita nyo, nasa hell si Satan, may kapangyarihan siya dati, pero yung susi, nawala na sa kanya ngayon. Nasaan na? Nasa Diyos na, at nasa iyo na rin. Sabi ng mahal propeta yung sa message yung mighty conqueror sa demonology. Kaya makapansin nyo, sabi ng Bible, bumaba si Jesus Christ doon sa lower parts ng hell. At bakit siya bumaba? Iiwanan niya na kasi doon yung kasalanan natin. Dala-dala niya, mga kapatid. Pero mapapansin nyo, nung bumaba siya, hindi muna siya bumaba doon sa mga righteous. Siya unang pumunta. Huli lagi talaga yung mananampalataya eh. Sabi ng mahal na propeta, mga kapatid, sa kanyang mensahe, nung bumaba si Jesus Christ sa kalaliman, mga kapatid, una muna yung pinuntahan, yung mga unrighteous people. Pakilala muna siya doon. Nangaral siya. At bigla niya sinaradong pinto. At pumunta naman siya doon sa mga sa mas malalim na kasunod. Alin? Ang mga demonyo. Mga nagpapahirap sa mga tao. Sa mga kumbaga parang sa sinabi ng Bible na may first heaven, may second heaven, may third heaven. Ganon din sa ilalim. May 3 parts din yan, mga kapatid. At bumaba ang Panginoon doon sa mga demonyo. At bumaba pa si Jesus Christ. Saan? Doon sa pinakababa. Sa trono ni Satanas. At pagdating doon, iniwan na niya yung kasalanan doon. Ha? Pati yung susi ng hell, death and grave, kinuha ni Satan, ni Jesus kay Satan. Inagaw niya, sinipan niya si Satanas, sabi ni Bergana. Pati yung mga kasalanan natin, mga kapatid, iniwan na doon. At nung hawak ni Jesus Christ yung susi, mga kapatid, saka siya pumunta sa lugar nila Abraham. Doon sa Abraham's bosom. At hindi lamang siya pumunta doon, sabi ni Brother Branham, para magpakita kala Abraham, sabi ni Brother Branham nung dinadramatize niya to, pinakita niya yung susi, hawak ko na Abraham yung susi. Kaya sabi ni Abraham ng mga Old Testament saints, yung Redeemer andito na. At nung nakita nila at nakilala nila si Jesus, kinuha niya rin yung mga yon na naando sa ilalim. Saan niya dinala? Sa 6th dimension. Sa under the altar. Nakita niyo mga kapatid, doon dinala yung mga mananampalataya at yun ay inabandon na niya yung bagay na yun sa baba. Kasi hindi naman nakakapunta sa paradise ang mga Old Testament saints kasi wala pang dugo ni Jesus Christ. Mga hayop pa lamang, kaya hindi sila makapunta doon. Lahat nasa grave. Yan yung banging between Abraham and yung kay Lazarus at doon sa mayaman. Nakita niyo. Pero si Abraham, nung napunta doon, bakit? He forget all. Iniwan niya lahat. Lahat ng bagay. Nung sinabihan siya ng Diyos na iwanan mo, iniwanan niya. Kaya siya napunta doon. Pero nakita niyo yung asawa ni Lot, yung sinabing iwanan, o kahit lilingon, wag lumingon, nilingon pa rin. So alam mo na kung saan napunta ang taong yun. Pero sa ating mananampalataya, mga kapatid, sabi nung binanggit kanina, mga kapatid, ang Diyos, bumaba, di ba? Iniwan niya para sa iyo, para sa akin. Ano ba? Iniwanin niya ang trono para bumaba sa lupa. At nung bumaba sa lupa, pumunta pa mismo. Kaya mapapansin niyo sa scripture sa Ephesians chapter 4, He filled up all things. Lahat ng dimension, mga kapatid, dinaanan ng Panginoon. Dinaanan niya sa pinakamalalim hanggang doon sa pinakataas.
sa kanyang trono, dinaanan ng Panginoon niya. Ganyan makapangyarihan ng Panginoon, mga kapatid. At kahit niya dinaanan yun, mga kapatid, ang mga dimension na yun, dahil ganun makapangyarihan ng Panginoon, ang Diyos ay may kapangyarihan din sa buhay ng mananampalataya. Bakit? He can change the attitude. He can change everything. He can change your attitude, your whole being, mga kapatid. Kaya niyang baguhin yun. Bakit ka mo? Ganun siya makapangyarihan. Kung iiwanan mo yung dati. Yan ang pangako ng Panginoon. Papalitan ng Panginoon yan with persecutions and eternal life. Ayaw niyo ba yun, mga kapatid? Ha? Sino gusto ng mga kapatid with persecution and eternal life? Sa darating na sa liputan. Ako gusto ko, mga kapatid, kahit may persecution, bakit? Panandalian lang yung buhay natin dito. Ay bibigyan ng Diyos eternal life. Wala nang pagkabulok yun. Wala nang mistakes and errors. Wala nang sin. Iiwanan lahat natin yan dito, mga kapatid. Yan ang pangako ng Panginoon. At dyan tayo nagre-rely. Dyan tayo, tawag dito, nagre-rest, sabi ng ating mahal na Panginoon. Saan sa kanyang mga pangako. Tama ba, mga kapatid? Salamat sa Panginoon sa gabi ito. At ang Diyos ang magpala ng kanyang salita sa bawat isa sa atin. Dahil ang salita ng Diyos, mga kapatid, diyan nabubuhay ang bawat mananampalataya sa salita ng Panginoon. Kahit may mga nagdaraanan tayo mga bagay-bagay, pero diyan sa salita ng Panginoon, diyan tayo nagkakaroon ng comfort at strength. Salamat sa Diyos sa gabi ito, sa kanyang salita. At isang pasasalamat, mga kapatid. Papuri pa sa salamat sa ating kabilang Diyos sa kagalingan na pinagkaloob kay Baby Zoe sa kanyang lagnat noong Sunday ng gabi. Kaya sa ating Panginoong Isus ang papuri at pasasalamat. So, salamat sa ating Panginoon, sa Diyos ang lahat ng kapurihan at kataas-taas ang pagsalamat. May request. Pakisama sa panalangin yung findings ng doktor kay Baby Zoe sa kanyang ubo. Ito ay may infection sa baga. Kasama natin sa Panginoon ang bagay nito at katulad ng sinabi kanina, mga kapatid, sa tao ay imposible, pero sa Diyos ay posible ito, mga kapatid. Ang Diyos lamang ang magagawa sa lahat ng bagay. At maging sa aming mga pangailangan ng Diyos ang mag-provide, sa Diyos ang papuri at pasalamat. So, ito isang prayer to sister. Sama natin sa panalangin ng mga kapatid. At siya pa, pakisama sa panalangin niyo po ngayong gabi ang tatlong kaluluwang muli na tatanggap ng bautismo sa pangalan ng Panginoong Jesus Cristo. Sila po ay sina Sister Myla, Sister Jella, Sister Nagi. Nawa din ay bigyan sila ng Diyos ng kapayagan sa kanyang salita at pagtibayin sa mga pagsubok na kanilang daraanan. Isama nyo na din po ang pag-uwi ko doon sa araw ng Sabado at pamamalagi. Nang 2 linggo na Diyos ang mag-ingat at mag-provide ng aking mga pangailangan. Daily prayer ko sa araw. So, isama natin sa panalangin yung tatanggap sa ating Panginoon. So, sa pagtanggap pa lang, alam natin yan na kaaway. Nandiyan talaga yan, talagang ipigilan niya para tumanggap sa Panginoon. Kasi yan ang trabaho ng kaaway. Ngayon na gusto ng kaaway na huwag tumanggap para sa ating Panginoon. Yan ang number 1 na ginagawa niya pag itatanggap sa Panginoon. Maraming gagawin hadlang. Lalo na ito mga underage pa yata ito, no? Ay, isa lang. Pero wala kang 20 yata ito. Pag mga ganun kasi medyo nag-gaano pa yung isip. Lalo na kapag ang magulang ay hindi mananampalataya. Pag hindi mananampalataya, minsan pagdating doon sa time na yun, ay hindi na lang pala. Ganyan eh. Hindi katulad ng mga mananampalataya yung magulang. Problema naman minsan sa ibang mananampalataya na magulang kapag dating sa anak nila, minsan, hindi ko ba magpapabautis mo? Namimilit naman. May mga ganyan magulang. Ako hindi naman ganun, mga kapatid. Kasi sinabi ko, magpapabautis mo ako. Ikaw, nasa sa'yo yan.
Naintindihan mo na ba? Ito, naintindihan mo na. Pero siyempre, sa ganung edad, mga bata pa, hindi pwedeng tawag dito yung may gagawin ka pa rin na ano, sa bata pa kaisip mo eh. Hindi pa talagang dediretso yan. Minsan magpapakasay pa. Pero ako yung nagpapasalamat sa Panginoon dahil yung magulang ko, kahit na gano'n, hindi naman ako ng backslide. Ibig sabihin, magagawa ka pa rin ano, mali. Pero kapag magulang may mananampalataya, kumbaga, sabi nga ng joke ng mundo, plus 10 ka. Ibig sabihin, advantage mo na yun kasi kasalanan mo na pag naligaw ka pa. Bakit ka mo? Mananampalataya yung magulang mo eh. Tapos, nagpaano ka pa, hindi mo pwedeng masisilo yung Panginoon na, Lord, bakit nagkaganito ang buhay ko? Hindi, kasalanan mo na yun. Kung pati ikaw ay nag-backslide pa o tumalikod sa Panginoon, kasalanan mo na yun. Kasi ang magulang, ang gusto niyan para sa ikabubuti ng kanyang anak. Tapos naparuwara ka pa, kasalanan mo na yan. Kaya believe din ako doon sa mga unbeliever yung magulang tapos nagpapatuloy yung nag-iisang anak sa pananampalataya. Bakit? Nakaya nila yun. Mas mahirap yun. Ang ganong kalagayan. Mapalad tayo mga magulang natin, mga napapalibutan tayo ng mananampalataya. Kaysa doon sa mga, minsan isa lang sila, minsan dalawa lang sila, minsan nanay lang, and the rest unbeliever. Napakahirap ang buhay ng ganyan. Tapos doon sa mga napapalibutan ka lang ng mga kamag-anak mo, mananampalataya, magulang mo, mananampalataya. Tapos, napariwara ka pa. Yung ginawa mo, tatanungin ka ng Panginoon doon. Sabi ng ating mahal na propeta, tatanungin ka ng Panginoon, anong ginawa mo sa mensahe? Anong ginawa mo sa word? What then? Sabi ni Berban, ano siya sagot mo sa Panginoon? Naka-televise yung buong buhay mo. Ano mga pangatiwira sa Panginoon? Kaya pasalamat tayo sa atin na may mga magulang tayo na mananampalataya. Kaya tayo mga tito-tita, mga pinsan na nasa pananampalataya. Kaysa doon sa wala. Napakahirap, nahihirapan ang buhay nila. Bakit ka mo? Pagka may kailangan ka, hindi mo naman pwedeng sabihin doon sa unbeliever na ganito, ganyan. Sa katatakbo, saan nananampalataya? Pag sa unbeliever, saan makukuha mong kalakasan dyan? Diba? Kaya pasalamat tayo sa Panginoon sa biyaya niya sa atin na ang mga magulang natin ay mga mananampalataya. Kasi pag hindi, mahirap. Kaya ito, ipanalangin natin to kasi yun ang isa sa mga nagiging hadlang ng mga medyo bata-bata pang tumatanggap sa Panginoon. Sa magulang nila na nahihirapan sila dahil unbeliever na. Yan ang isa sa mga nagiging hadlang nila sa kanila, sa buhay nila mag-attend sa church. Pati yung mga susunod dyan, yung mga barkada. Pagka nagpa-Bible ka, binibiro sa'yo, baka lumagpas ko na langit. Bibiruin ka ng mga kaklase mo na nagpa-Bible ka. Mahihirapan yung mga bata pa. So, isama natin sa panalangin ko na walang paging hadlang sa pag-attend sa pagpapautis mo. Kasi ang kaaway, sabi nga ng ating mahal ng propeta, sabi rin ng Bible, tapos nung sinasabi, once na nabitawan mo na yung salita, nakapag na yung kaaway. Pero kung nasa isip mo pa lang yun, hindi niya alam. Kasi hindi naman niya alam yung nasa isip mo, yung Diyos lamang nakakalam mo. Pero once na nabitawan mo yan, na magpapabautis mo ako, tatanggap ako sa Panginoon, kaaway na kabang na yan. Ganun yun. No? Salamat sa Panginoon at para ipanalangin natin ito. At sama rin natin mga kapatid ng bawat isa sa atin sa panalangin. Dito rin sa ating support, din sa iba't ibang dakon ng Bible Reunion Outreaches. Kasama natin sila sa panalangin lagi. Sa gabi ito, awitin natin ng Christ is the answer. Bago tayo dun sa Panginoon. Christ is the answer.
sa ating pasasalamat sa inyong kapatihan sa atin. Lord God, kami muling nagpapasalamat sa gawin ito sa privilege. Tatawag God, pinagkala mo sa amin upang makapanalangin. Lord, nagpapasalamat kami sa iyong biyaya sa amin at katugunan ay ipinagkaloob na sa amin sa gabi. Lord, kami sumasampalataya at nagtitiwala sa iyong makapangyarihang pangalan na ikaw ang siyang tumutugon at tumutupad sa iyong mga pangako. Wala kaming pag-asa, O God, sa sarili ko kami ito, kundi sa iyo. Wala kaming kakayanan, O God, kundi sa iyo lang. Lord, sa gabi ito, itinitiwala namin sa iyong makapangyarihang kamay ang aming mapanalangin. Dalangin namin, O God, na ang iyong banal na Espiritu Santo siyang patuloy na maging guide namin, O Lord God. At ang iyong banal na dugo ang siyang patuloy na magbigay ng proteksyon sa bawat isa sa amin, sa lahat ng bagay, sa mga karamdaman, sa mga problema, O Lord Jesus, sa mga persecutions and trials, Lord Jesus. Ikaw ang siyang patuloy na umawak sa amin hanggang sa dulo ng sanlibutan ito, Lord God. Lord, dalangin namin ang pananampalataya na ipinagkalo mo sa amin, ay patuloy namin hawakan at tangan-tangan namin sa aming mga puso, Lord God, hanggang sa iyong pagdating. Nakita mo ito, Lord Jesus, na aming iniingatan. Lord, sa gabing ito, wala kaming ibinabal ko di papuri at pasasalamat sa iyong kataas-taasang pangalan, Jesus Cristo, na aming Diyos at tagapagligtas. Amen. In moments like this, I sing out the song. I sing out the song to Jesus. In moments like this, I lift up my head. I lift up my hands to the Lord. Sing, I love you, Lord. Sing, I love you, Lord. Sing, Amen. Salamat sa ating Panginoon. God bless you, Brother Brody. God bless you, Brother David. Salamat sa mayamang mensahe na pinagkala mo sa mga isa. Amen. Tayo po indarako na sa uling hagi ng ating buhay ang pagbibigay ko loob habang inawit natin ang mensahe. Jehovah Jireh, may pulay. Jehovah Jireh, my provider, you are more than enough for me. Jehovah Rapha, you're my healer.
nasa pala. Lord. Ang natin dadalangin sa ating Diyos. Ang malalim sa Panginoon, nagbabalik kami ng mataas-asang pagpulit at salamat sa ilang pangalan, sa Panginoon Diyos, sa katugunan ng aming mga dalangin, Panginoon. Alam namin na walang imposible sa iyo, Diyos, na ikaw ang Diyos na gumagawa ng kamanghamanghang gawa, Panginoon. Sa bagay na hindi namin inaasahan, sa bagay na, Lord, ikaw lang ang nakakalam, Panginoon. Maraming salamat, O Diyos, sa mga katugunan nito at maraming salamat, Panginoon, sa mga kaloob na binigay na iyong mga anak sa kapito, O Diyos. Nawa, Panginoon, makamit sa kanilang kalooban. Panginoon, loobin mo, O Diyos, na hindi ka pababalik, O God, ay makabalik kami muli minsan pa sa bahay-sambahan nito, O Diyos, upang umanap ng pananalangin at ilagak namin ang pagtitiwala namin ng buong puso sa iyong pinagpangalan. Hindi naman sa aming minsan pa pag-uwi sa gabi ito, dalangin po namin minsan pa ang pag-ingat sa amin at paggabi mo sa amin, Diyos. Kaya makauwi ang bawat sa amin, sa aming mga tahanan na ligtas at may kapayapaan, Panginoon. Sa iyo po, Diyos, minsan pa mataas-taas ang pagpuri at salamat sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Jesus na aming Diyos. Amen po, brothers and sisters. Kamusta po ating gawain? Tayo po ay malayang kamayan habang inawit natin ang mobile lang. Glory of my King.
So Pero hindi yan sabihin, yung una, yun doon lang siya nangyari. Sige, yun lang yung una kasi pinakita ng Espiritu sa kanya. Kaya may number. Tapos dito, yung pagitan nito, tama ba ako millennium? Ako mag 7 ay, pagitan ng ano? 6 tsaka 7. Millennial. Hindi yan ito sa Great Revelation. O kasi di ba, Great Tribulation ito eh. May pagitan daw sa amin dito na. Kasi sila ano kasi ito, medyo basihan lang dyan yung sa 6. Pero hindi talaga yun.